nakahanap ng katapat etong si Clary Ring Castro mga kababayan dito sa mainstream media. Dahil napuno na ang reporter mga kababayan ng Net25 dito sa pangtitwist, pampipilipit ni Claire Castro sa sinabi ni VP Sara Duterte. Ayun na patanong ang jurnalista mga kababayan ng Net25 dito kay Claire Castro na kung nasa talampakan na ba ang utak mo? Mukhang ang utak daw nitong si Castro mga kababayan ay napunta na sa ibang bahagi ng kanyang katawan maliban sa kanyang ulo. Panoorin niyo po ha. Ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan. Tanong lang yan niya ha, Castro. Clary Ring, napunta na ba ang utak mo sa talampakan? Oh, sabi ng reporter ng Net25. Nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Maliban sa ulo. So, anong laman ng ulo ni Claire Castro? Lagot ito, sino ito? Taga Net25 yan mga kababayan. Kasama yan ni Marcoleta sa ganang mamamayan. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka, ito na katapusan ng buhay mo. Oo nga mga kababayan, no? Self-explanatory mga kababayan kung bakit nasabi ni VP Inday Sara Duterte na matutulad ni Ninoy Aquino si PRRD kapag umuwi sa bansa, magugurgur siya. Eto naman si Claire Castro mga kababayan, sinabing, hindi, bakit nyo ikukumpara niya kay Ninoy? Hindi naman, mas moderero si Ninoy Aquino mga kababayan. Na as if itong si Claire Castro, parang pinapalabas niya mga kababayan na mas moderero si Duterte, na hindi pa nga yan napatunayan ng korte. To think na PCO undersecretary, ganyan ang mga pinagsasabi. Ayaw daw sa fake news, pero numero unong nagkakalat ng misinformation mga kababayan. Kaya tanong ng reporter, baka ang utak mo andyan na sa iyong talampakan. Malinaw na sinabi ni Sara Duterte mga kababayan na matutulad ni Ninoy na mapapatay. Period. Yan lang. At di hamak na mas magaling si Digong mga kababayan kaysa kay Ninoy Aquino. Direct, isa pa nga po request lang, isa pang parinig lang natin, gusto ko lang namnamin mabuti yung sinabi ni namnamin natin. Sabi ko, yung kagustuhan mo na pakinggan nyo ha? Yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Katulad din ni Ninoy napatay. Hindi naman niya sinabing katulad ang kanilang mga ginawa, mga ideology. Wala kaming paki dyan kay Ninoy Aquino Ang topic nga doon, yung pagkamatay na. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Mamamatay katulad ni Ninoy. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Hahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Ugok mga kababayan Tama nga yung reporter, baka nasa talampakan na ang utak nito. Bakit ka umabot sa Hitler? Napatay ba si Hitler nung umuwi siya sa kanyang bansa? Ang tawag dito mga kababayan, twisting the narratives. Nililihis ang usapan Gusto nilang, naalala ko tuloy yung ginamit na termino ng Pilipitin. ng Edwin. Pilipitin. Yun nga. Para umayon sa kanilang gusto. Lahat na lang gusto. At kakampi mga kababayan nila ang mainstream media. Yung Pilipitin di ba? Yung batas pinipilipit yun. Yung pahulugan ng mga pananalita, gusto nyo rin Pilipitin. Very good ito Saludo kami sa iyo Manong. Baka, bigyan mo kaya ng Pilipit ang mga ito. Ayun, lagi sa Quezon, masarap ang Pilipit ang Quezon. Yan kasi ang problema. Bigyan ng Pilipit. Jen, kung ang laging iniisip mo, attack ng attack. Hindi mo na iniisip na ano ba? Hindi, talaga siguro ang kanilang... Wala nang ibang in-announce ito mga kababayan, accomplishment ni PBBM. Di bali na yan. Dito tayo sa mga Duterte. Araw-araw mga kababayan nagpuputak. ano kasi, ang kanilang... Araw-araw din. Nagtitwist. Focus. Ay, i-dispute lagi. I-dispute lagi ang sasabihin. Umatak nga ng umatak. Umatak ng umatak, pumutak na pumutak. Kahit na wala na sa... Mukhang wala sa hulog. Ako naman ang... Wala na sa mga kababayan, sa logic. Wala na sa logic. Kami Duterte. Kung ano yung pag-uusapan. Una, senador ka ako, nag-presidente ako. Ayun nga. Hindi na tayo... Ikinumpara kay Ninoy. Senador, presidente. At kahit si Digong mga kababayan, ayaw niyang pakumpara dyan kay Ninoy Aquino. Malayong-malayo mga kababayan. Si Tatay Digong, yan ang tunay na bayani. Si Ninoy Aquino, Herodes. Yung pagkakaiba nga, malayo. Ikaw. Parang nalungkot naman ako. Pagtanggol mo yung si... Hindi, kasi ako talaga follower ako ni Atty. Claire.
Follower pala si Jean kay Claire Castro. Ano ako parang nalungkot na ako sa pagkakapaliwanag niya at Hindi kami follower dyan since basura ang mga pinagsasabi niyan mga kababayan eh. pagkakaintindi niya sa naging pahayag ni VP Inday Sara Nelson. Yan kasi ang problema, Jen. Kung ang laging iniisip mo, attack ng attack. Hindi naman natin sa kaaway. Tama. Ayaw natin. Hindi pa yan kaaway ha. Sinabihan na niyang baka ang utak andun na sa talampakan. Paano na kung magkaaway na sila? Gusto lang natin, maituwid natin kung ano yung maling mga paniniwala at akala. Go! Supalpalin nyo. Nakalimutan ko, didiscuss ko pala yun. Ibig sabihin, pag siya'y pumulit umuwi, peg! Yan lang. Period. Ito si Claire rin Castro kung saan umabot. Pupunta na sa Hitler. Kaya nga ni Maharlika, gurgur. Magugurgur. At hindi po ako Sana hindi talagang magugulat kung talagang gugurgurin ng presidente. Posibleng mangyari yan, mga dahil ang kababayan. gusto talaga nila, pulbusin ng Duterte, tanggalin ang lahat ng banta sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto till kingdom come. Till Ano kingdom mo nakapagtataka no? Gaano mo pipigilan yung iyong paghangad sa kapangyarihan? Ang lahat ng ito mga kababayan, isa lang ang purpose para sila lang din ang mailuklok dyan sa kapangyarihan sa 2028. Dinudurog nila ang mga Duterte mga kababayan dahil ayaw nilang maging presidente si Sara. Lumaban kayo ng patas. Anyway, ang taong bayan naman ang nagde-decide yan Sa halip na sirain nyo ang inyong kalaban, bakit hindi kayo magpakita ng kabutihan? Magpakitang gilas kayo sa inyong mga actions. Sa inyong trabaho. Kung ngayon pa lang ganyan na ipinapakita nyo, lalong na iinis ang tao sa inyo. How much is enough? Enough is Hindi enough. pa ba sapat na sang-ayon sa Guinness Book of World Record? Marcos na ang pinakakurap sa buong kasaysayan ng buong daigdig. Nabudol At kami. nais pa nila magpatuloy sa posisyon. Talaga. Hindi lahat ng tao mga kababayan dapat bigyan ng second chance, ika nga. Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila? Mas lalo pang marami ang kubra nila? Grabe. Wala talagang limitasyon ang pagiging Greed. gahaman sa pera sa kapangyarihan. But there has to be an end to this. This At yan ang madness aking has to end. pakiusap sa aking mga kababayan. Wala tayong magagawa Powerless tayo mga kababayan. Mag-aantay na lang siguro tayo ng eleksyon 2028. Yan kung mayroon pa ba daw tayong country, bansa sa 2028 mga kababayan. Yan ang pangamba ni Sara. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilyang yan, nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin na tsugiin. Paano na yan? Ang nagtsugi na sa mga Marcos dati na mga Aquino, ngayon kakampi na ng mga bangagan mga kababayan. Sama-sama na silang babangag muli. Ang mga walang kwentang mga lider. Walang kwenta. Paumanhin po, nabudol tayong lahat. Pero ngayon nakita na natin kung gaano kabulok itong sistemang ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan No more para chances. lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ho o mali? Lahat ng Parang tama, nauulit raise na ng nga. hand. Lahat ng tama, like. Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Paano yan, Roque? Baka ang ginagawa na nga lang natin mga kababayan is peaceful rally. Dahil baka mag-declare ng martial law ang ngagva na delikado, lalong hindi bababa. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa rally sa The Hague. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at the rate na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Ang AFP at PNP mga kababayan wala Parang pikit mata. Para lang Karapatan niyo po parang yung pikit mata. husgahan. At dahil nasa saligang batas ang people power, Judge Santiago, pasensya ka na. Hindi mo ako madidemanda ng inciting to sedition dahil ako, alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal ayon sa ating saligang batas. Andyan na kasi sa Netherlands si Roque mga kababayan, kaya malakas ang loob niya. Hindi na siya matutugis ng NBI. Kaya lang, hindi na siya makakauwi. Pero sa mga kababayan na sa Pilipinas, be careful mga kababayan of uttering words.
Dahil alam na natin itong mga bangag eh. Alam na natin. Pick your words carefully dahil ang mga ngagba, alam nyo na. Ang mali po ay yung ginagawa ng makakampi ngayon ng Marcos Jr. na CPP-NPA na gumagamit ng dahas, pinapatay ang kapwa Pilipino. Pero hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung minsan nag-people power tayo laban sa isang Marcos, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isa pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapangyarihan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.